Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang oras minsan pa na tayo ay magpupuri, magsasamba sa ating Diyos na buhay. Amen? Hallelujah. Pwede ko bang maimbita yung mga napakarami pong bakante? Dito po tayo. Move forward po. Para yung mga darating po na napakarami, dyan po sila sa huli. Sige po, yung mga nasa hulihan, dito po tayo. Huwag po tayong mahiya, huwag po tayong mag-atubili na lumapit. Sige na po. Lapit na po kayo. Ang mga Kristiyano daw po, masunurin yan. Lapit na po. Ayan. Alam niyo po, ngayong umaga, ang sabi po sa Psalms o Awit 100, ang talata po niya ay isa, hanggang dalawa. Ang sabi po doon, sumigaw, shout with joy to the Lord, all the earth. Sumigaw po na may kagalakan ang buong sangkalupaan, ang buong tao. And then sa verse 2, ang sabi po doon, ito po, napakaganda nito. Sabi sa lamin ko. Worship the Lord with gladness. Sumamba po daw tayo na mayroon pong kagalakan. Ayan po. And then, ang sabi po, come before Him with singing, with joy. Ilang beses po natin nakita yung salitang joy? Dami po, mga 3, 2 beses. Ibig lang pong sabihin, pag po tayo sumasamba, nagpupuri sa Panginoon, meron pong tunay na kagalakan na nagmumula sa ating mga puso. Marahil ang mga boses nyo po ay handa na. Tama po? Pero ang puso nyo kaya, handa na rin po kaya. Ihanda po natin ang ating mga puso. Tayo pong lahat ay magsitayo. Pwede ba natin palakpakan ang ating Diyos na buhay? Hallelujah! Sige po, palakpak po. Yung pinakamalakas na palakpak para sa Kanya. Dahil siya po'y nararapat, karapat-dapat na purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen? Okay, sama-sama po tayong umawit at magsaya sa ating Panginoon. Awitin po natin yung salamat, salamat Panginoon. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Sabay-sabay po tayo, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba nagmahal, walang iba nagmahal sa akin ng katulad mo. Kailan po, salamat! Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, may pagsubok man o kabigatan, ako ay may malalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pinabayaan. Amen! Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Sabay-sabay po tayo, salamat, mama't salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal, walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling. May isang pa po. Ulitin po natin. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka. Here we go. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka.
Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalama. Minsan pa po, buhay ko na, you know, buhay ko na ang uriin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Amen. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya. Sama-sama. Ako'y magsasaya. Isa pa po. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah. Praise God. Purihin ka, Panginoon. Alam niyo po, ang panalangin ni David nung siya po ay lumalapit palagi sa Panginoon, lagi niyo pong iniingi na dalisayin ang kanyang puso. Sa pagharap natin sa ating Panginoon, gawin po natin panalangin itong kantang ito na humingi po tayo ng isang pusong dalisay para po sa ating Panginoon, sa ating pagsamba ngayong umagang ito. Sama-sama po nating awitin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Panginoon. Nalikain, O Diyos, para sa aking pusong dalisay. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Panginoon. Nalikain, O Diyos, para sa akin. Minsan pa po, kayo lang po, pusong dalisay. So, Panginoon, lumalapit po kami sa iyo. Pakilinisin niyo po ang aming mga puso. O Diyos, para sa akin, pusong dalisay ang aking nais. Sige po. Nalikain, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat, na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko ay pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Minsan pa po, awitin po natin. Pusong dalisay ang aking nais, Panginoon. Nalikhain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aming nais. Nalikhain mo, Diyos. Nalikhain, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat, na sa'yo'y nagmamahal. Come on, church! Isang puso sa'yo'y huwag mag-alinlangan, huwag alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko ay pagpupuri sa'yo lamang. Minsan pa po, isang pusong tapat, isang pusong tapat,
na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo. Huwag tayong mag-alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko ay pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri, handog ko ay pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko ay pagpupuri, handog ko ay pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Panginoon, sa habang panahon kami po ay sasamba sa iyo. Hallelujah. Panginoon, sa iyo ako ay laging sasamba. Papupurihan ka, papupurihan ka. Puso at isipan, buong lakas at buhay, aking ialay sa iyo, O Diyos. Panginoon, Panginoon, sa iyo ako ay laging sasamba. Papupurihan ka, papupurihan ka. Come on, church! Puso at isipan, buong lakas at buhay, aking ialay sa iyo, Diyos. Sama-sama po tayo. Come on, church! Nasa ating purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa iyo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, purihin ka. Hallelujah. Panginoong Jesus, sa habang panahon ako ay sasamba, aking Diyos. Minsan pa po ulitin natin from our heart, mula po sa ating mga puso. Panginoon, sa iyo ako ay laging sasamba. Papupurihan ka, papupurihan ka. Puso at isipan, buong lakas at buhay, aking ialay sa iyo, Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa iyo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa habang panahon ako ay sasamba. Minsan pa po, purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa iyo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa habang panahon ako ay sasamba. Sa uling pagkakataon po, purihin ka, Panginoong Jesus. Sabihin natin, ang buhay ko'y sa iyo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa habang panahon ako ay sasamba. Sa habang panahon
Sa habang panahon, ako ay sasamba. Minsan pa po sa habang panahon. Sa habang panahon, ako ay sasamba. Sa uling pagkakataon po, sa habang panahon, ako ay sasamba. Sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Panginoon, sa iyo pong lahat ng papuri at pasasalamat. Purihin ka, Panginoon. Salamat po. Tayo po ay makakaupo na po. Yun, purihin po ang Panginoon at magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po tayong lahat sa Tagalog service ng GCF Naga tuwing linggo. Alas 8 po ng umaga dito po sa may third floor, Magsaysay. At bago natin umpisahan, gusto lang natin batiin at kilalanin kung meron po ba tayong bisita o isang beses pa lang na nakakadalo sa GCF o first time. Kaya kung meron man, ayan, sige, nagtaas po kayo ng kamay po upang kayo naman ay makilala. Welcome po sa GCF. At meron pa po sa kabila. Dito po. Ay, si brother. Welcome po sa aming church. At ako nga pala po, bago ko pa malimutan, pagkatapos pala po ng Tagalog service, manatili muna po kayo ng maikli lang naman na oras upang kayo ay kausapin ng isa sa mga elder namin. At para naman sa ating lahat, dahil matagal po tayong hindi nagkita-kita, tumayo po tayong lahat at batiin natin ang bawat isa. Sige, tumungo tayo sa ating mga paalala. Para sa ating mga paalala, kung meron po kayong dalang sanggol o bata, kung sakaling sila po ay umiiyak, pwede po ninyo silang dalhin dyan sa cry room. Meron po tayong cry room dyan. Pero yung cry room pala po ay hindi pa naman talagang soundproof. Pero kung sakaling sila ay umiiyak, pwede nyo namang dalhin sila dyan. At ikalawa po, yung mga cellphone natin, yung ating mga gadgets, paki-triple check. Paki-double check. Siguraduhin po na ito ay naka-silent mode o kaya naman naka-airplane mode. Baka po umattend kayo ng Tagalog pero yung alarm clock ninyo nakaset ng English time. Baka biglang tumunog po ng alas 9. O kaya naman, ang iba po sa atin naka-turn on yung airplane mode pero nakabukas yung wifi. Kung may tumawag sa messenger, tutunog pa rin po yan. Kaya paki-double check, triple check yung ating mga cellphone. Ngayon naman po ay, ang araw ngayon ay May 10, 2026. So May 10, 2026, alam naman natin na ngayon po ay Mother's Day. Kaya tinatawag po natin lahat ng mga mother. At yan, sige, palakpakan natin ulit ang ating mga magulang. At ang mother po ay tumayo at pumunta po sa unahan. Sige, huwag po kayo mahihiya. Punta po kayo sa unahan upang kayo ay aming mabati at ma-recognize. At bibigyan din po kayo ng, may token din po na ibibigay. Sige po, wag po kayo mahihiya para sa lahat ng mga, at sa nga nahihirapan pong tumayo, pwede sa upuan na lang kayo mismo tumayo. Yan, Happy Mother's Day. Sige, pakibigay po ng inyong mga token.
Ayan, sige. Ngayon po ay, yan, alam naman po natin na ngayon ay Mother's Day at alam natin na ang pagiging magulang o pagiging ina ay hindi po madali. Marami silang sakripisyo na ibinibigay, ang oras na kanilang binibigay, matinding pagsusumikap para po sa pamilya. Kaya gusto nating pasalamatan ang Panginoon dahil sa buhay na ibinigay ng Diyos sa ating mga ina, sa ating mga magulang. Kaya palakpakan po ulit natin ang Panginoon. Sige po, ayan lang po at pwede na po kayong umupo. Okay lang po. Sunod. Ngayon ay tumungo na po tayo sa ating anunsyo. Meron tayong 4 na anunsyo. Una ay Youth Conference. Ngayon ay tinatawag natin lahat po ng kabataan at kami ay nagagalak na kayo po ay imbitahan sa isang Youth Conference at ang Youth Conference po ay gaganapin sa May 25 to 26. Ito ay magiging malalim na panahon ng pagsamba, pag-aaral ng salita ng Diyos, samahan at espiritual na paglago kasama ang kapwa kabataan. Kaya iniimbitahan po natin ulit lahat ng kabataan na dumalo sa isang youth conference na gaganapin sa May 25 to 26. Sunod naman po ay ang ating dawn prayer. Sa dawn prayer naman, iniimbitahan natin ang lahat ng members at pati attendees. Kung nandito kayo ngayon, napakinggan niyo po itong anunsyo patungkol sa dawn prayer. Imbitado po kayo na dumalo sa dawn prayer. Ang dawn prayer po ay ito yung panahon na tayo ay nananalangin, nagpapasalamat tayo sa Panginoon, tayo rin ay nagpapakumbaba at itinataas natin ang ating Diyos. Kasama na rin na pagpapanalangin natin yung ating buhay, yung ating simbahan at yung ating bansa. At ang dawn prayer ay ginaganap kada una at ikatlong Sabado ng buwan. Ito po ay alas 6 ng umaga. Kaya ang susunod na dawn prayer ay May 16, 2026. Ulitin ko po ang oras, alas 6 ng umaga. Sunod naman po ay ang ating WIT conference or Women in Touch, Single and Married. Sa May 16 din po, parehas ng dawn prayer. Sa parehas na araw ng dawn prayer, magkakaroon ng WIT conference. At ang oras po nito ay 7:30 a.m. hanggang alas 3 po ito ng hapon. At ang pamagat ng Women's Conference ay A Tapestry of Generations, Biblical Patterns for Mother and Daughter. Ito po ay bukas para sa lahat po ng kababaihan, kasama na rin po yung ating mga lola, yung ating pong mga magulang na ina, yung kanilang mga anak, at kasama na rin yung mga babae na hindi pa po mother, at ganoon na rin sa mga mother na wala pa pong anak. Ito pong conference na to ay para sa ikabubuti ng ating community na kung saan pinapatatag at pinalalalim ang ating pananampalataya kasama kay Kristo at mas nalalaman natin kung ano ba ang disenyo ng Diyos sa kababaihan para sa ating community. Kaya magsama-sama po kayo upang ipagdiwang ang kabutihan ng Diyos at pwede na po kayong mag-register para sa Women in Touch sa table sa labas. O kaya naman, meron pong QR code sa likodan ko at pwede po ninyo itong iscan para kayo ay makapag-register. Take note lang po, ang registration ay on or before May 10, 2026. So hanggang ngayon po. Tapos, meron daw registration fee na 100 pesos at yung 100 pesos ay gagamitin para sa souvenirs at materials. Para naman sa dress code, ang dress code ay Bohemian at Island Chic. Kaya kita-kits po kayo sa May 16. Kung bali yung dawn prayer 6 to 7. Ang Women in Touch naman ay 7:30 a.m. ang simula. At panghuling anunsyo ay ang ating Theological Sunday. Bilang ating pagsusumikap na maging handa para sa trabaho na ibinigay sa atin ng Diyos, magkakaroon tayo ng isang beses sa isang buwan na klase. At ito ay ginaganap 2 linggo sa isang buwan at kung saan dito ay pag-aaralan natin kung paano mag-aral ng Biblia, paano natin ibabahagi yung ebanghelyo sa ibang tao o yung mabuting balita ni Kristo sa ibang tao at kung paano tayo magiging epektibo na makapag-ambag o makapaglingkod sa ating Diyos at sa Kanyang kaharian. Kaya samahan niyo po kami
Sa Sunday, ngayon po ay Sunday, May 10 from 2 p.m. to 5 p.m. So bali mamaya po 2 p.m. to 5 p.m. magkakaroon tayo ng Theological Sunday. Ito po ay bukas para sa lahat. Sa lahat, kung napapakinggan ninyo ang aking anunsyo ngayon, kayo po ay imbitado na dumalo sa Theological Sunday. Pero yung mga growth group leaders po, at ganoon na rin ang mga church officer ay talagang hinihikayat na dumalo sa Theological Sunday. At pwede na kayong mag-register ng QR code dito po o kaya naman sa labas. Meron po mga nakapagkit sa pader. Pakiscan na lang po. Sige, ayan lamang po para sa ating anunsyo. At dahil nga po ngayon ay Mission Sunday, mayroon po tayong bisita na kung saan ipapaliwanag at ibabahagi niya sa atin ang pagbibigay para sa misyon ng Diyos sa buong mundo. Kaya tawagin ko na po si Pastor Ed upang ipakilala po ang ating bisita. Bago tayo dumako, doon pakilabas naman yung aking announcement na nasa Facebook. Yung Theological Sunday announcement. Yan ang gusto kong ipalabas. Happy Mother's Day po sa lahat. Kanina inisip ko kung aakyat ako kasi kailangan ipag-pray ko sila, Brad. Tayo po lahat po ng mga nanay para ipag-pray po natin. Tayo lang, wag na kailangan pumunta sa unahan. Yung late, may regalo po, pero kalahati na lang kasi late kayo eh. Napakabuti ng Panginoon. Salamat, Lord, sa mga nanay. At kung hindi man nanay sa physical, naging nanay sa iba. Kung sakali mang nawala na yung nanay na iba o may kakulangan, yung iba po ay pumuno doon. Salamat din po sa inyong lahat. Tayo po yung manalangin. Salamat, Lord. Tunay na napakabuti mo sa aming buhay. Tunay po na ikaw ang tunay na Diyos na nagbigay sa amin at nagkaloob sa amin ng aming mga ina. Yung mga ina na ngayon ay lola na. At yung mga ina na nagpapalaki na ng mga adult children or mga teenager. At may mga ina, Panginoon, na maliliit pa ang mga anak o yung iba nagdadalang tao pa lamang. Salamat, Lord. At panalangin po namin, bigyan niyo sila ngayong araw ng kasiyahan, kagalakan sa iyong ngalan. At nalubos na sila'y magpasalamat sa iyo. Gayon din na kami nagpapasalamat sa iyo dahil sa kanila. Panalangin po namin yung mga relationship po ay maayos. At kung meron mang pong kiskisan ay ikaw na po ang tumulong at magbigay ng karunungan sa bawat isa para maging mapayapa ang tahanan. Kami lahat ay tumitingin sa iyo para sa iyong biyaya ay matanggap namin ng gusto. Thank you, Lord, maging sa aming church community na nagbigay ka ng napakaraming nanay. Salamat, Lord. Pagpalain niyo po sila at bigyan niyo sila ng kalusugan at proteksyon sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po yung mga kaupo. Punta kayo dito. Ako magtuturo dito, ha? Okay po? Mamaya yan, 2:00, may materials yan. Talagang aral po to. Pero hindi naman po ito yung scholarly na pang-seminary. Kasi meron tayong pang-member dahil tayo po ay sanay na dito sa exposition, medyo aangat lang natin ng konti. Konti lang naman, no, sa ating pag-aaral po na to. Kasi ay iwasan na natin yung mga nagmamarunong na wala naman sa konteksto. Ang dami niyan sa YouTube. Kayo, uto-uto pa rin kayo, nanonood pa rin kayo. Pero kung matalas ang ating pagtingin sa bawat salita, sa bawat talata, sa bawat pahina, sa bawat chapter, at nakikita natin yung connection sa buong kwento, ano ang linulugaran ng bawat salita, ay nagiging mas matatag po tayo sa ating Panginoon. So sana po, wala pong bayad ito. Ano po? Pero kung gusto nyo magbayad, tatanggapin po namin. Joke lang po. May pagkain pa nga ito eh.
Dito pumupunta po ang ating mga giving. Sinisigurado namin maibalik sa pamamagitan ng pagpapatatag sa pananampalataya. Yung mga growth group leaders, in-expect ko na nandito po talaga para nagkakaintindihan po tayo sa ating pagtuturo. At kung kayo naman po ay gusto nyo lang pumunta at matuto, welcome na welcome po kayo mamaya. Kaya lang sana magsabi kayo sa baba. Kasi hindi namin alam, minsan kasi ang Pinoy, a-attend pala, hindi mag-register. Libre na nga. So nahihirapan kami magbilang ng pagkain. Ilan ba yung papakainin namin? O, pag hindi ka nag-register, baon ka ng perang sarili mo. O no, mag-register ka na. O, amen po. So, anyway po, papasobrahan namin ng konti para yung hindi po nakahabol ay makahabol pa rin. Nung ako po ay nakakilala sa Panginoon, yung first year yata o second year, may nabasa akong isang aklat. Ang nagsulat noon, ang pangalan niya ay Brother Andrew. Yung panahon po na yon ay saradong-sarado ang China. At grabe ang pag-uusig sa mga mananampalataya. Hanggang ngayon pa rin naman nandoon. No? Hanggang ngayon pa rin may pag-uusig. Pero noon bawal ang Biblia makapasok. So ito pong si Brother Andrew, at kilala siya sa Christian circles, ngunit iniingatan ng kanyang noon kung sino siya kasi baka mabulilyaso. Smuggler po siya. Hindi po ng droga, hindi po ng mga nasa grocery na ayaw magbayad ng tax. Smuggler ng Biblia. Kasi nga, noon po ang Biblia, hati-hati lang sila. Isa-isang pahina para hindi mahuli. Ang dami-dami niyang sinubukan, tapos kausap niya parating nag-iimprenta, hanggat naka-imbento sila yung napakaliit na Biblia para madaling maitago. No? So, ang hindi ko alam, ay nagpatuloy pala yung ministry po nila at nung isang CBAP conference sa mga pastor, meron po doon yung open doors na nagpakilala kung ano yung ginagawa ngayon. Bagamat ngayon may access na sa Biblia, pero marami pa rin po yung inuusig na mananampalataya. Kaya po, ano po yung ginagawa nila? Sila ay may ministry po doon. So ang ating pong guest ngayon po, na may booth din sa baba, na pagkatapos ay pwede kayo dumaan, bumili naman kung ano nila, kasi suporta din natin sa kanila yon. Si Pastor Nap Aguinaldo Jr. nakasama natin. Tayo po muna, palakpakan po natin siya. Okay. Sige po. Senior Development Specialist po ng Open Doors Philippines. So, kasama na po siya dyan noong 2024. Siya po ay nag-aral ng Advanced Pastoral Studies dito po sa Asian Theological Seminary sa Quezon City po yun. Siya po ay Lasalista. Nako, kalabang namin to sa basketball. Graduate ng Lasal ng Marketing Management noong 1986. Siguro 15 years old ako noon, Brad. Pagka-graduate ko. Volunteer admin and preaching pastor po siya ng Christ Beloved Community sa Marikina. Ito po'y CBAP din, Conservative Baptist Philippines. So kasama po natin ito sa pamilya ng mga 900 plus churches in the Philippines. So siya po'y kapatid natin sa Panginoon at kasama rin po natin sa partnership ng CBAP. Ay dati po siyang pharmaceutical, nasa pharmaceutical. Droga dati ang tinutulak nito. Yung legal na droga po. No? At yung kanya pong mga anak ay mga adults na po. May 33, 28. May dalawa ng apo. Empty nesters. Marami na pong panahon to para sa Panginoon. Kaya siguro nandito rin. Let's welcome po si Pastor Nap Aguinaldo Jr. Good morning po sa lahat
And I'd like to greet muna ang mga nanay ng Happy Mother's Day. Inunahan ko na po yung asawa ko dahil naiwan ko po sa Marikina. So, Happy Mother's Day po sa lahat. At nagpapasalamat ako, Pastor Ed, na napaunlakan nyo ang inyong lingkod to present yung aming ministry na Open Doors. And ako po ay isang church relations officer. When I retired in 2022, kasi sa pharmaceutical pastor, pagka 60 ka na, pinapaano ko dahil puro mga Gen Z na yung mga boss namin. So, so ngayon, after a year or after 3 years na kinukuha pa sana ako ng isang local company, wala na po yung joy ko ron. Kaya lang nung inopen ng Open Doors itong position to go around the churches and support the persecuted church. Volunteer po, tumalon po yung puso ko at andito po ako ngayon sa harapan nyo to encourage you to support the persecuted church. And in behalf of the Open Doors family, gusto po namin i-extend yung warm handshake of welcome na pinaunlakan nyo po kami to listen dito po. And the first slide please. Yan po si Brother Andrew. Namatay na po siya noong 2022 at the age of 96. And siya po yung tinatawag natin God smuggler. Next slide please. And siya po yung Dutch missionary na nag-obey sa tawag ng Panginoon that no matter what the cost, talagang susunod siya dun sa calling niya. And in 1955, tumawid po siya, yung kinukwento po ni Pastor Ed, from Netherlands to Warsaw, Poland para magdala ng Bible. Kasi na-discover niya ron na meron palang mga oppressed Christians that time in 1955 na bawal sa communist countries ang pangalan ni Jesus at bawal ang Bible. So ang ginawa po niya, itong mga secret believers na ito na nandun sa communist bloc, dadala niya ng Bible. Kaya lang tatawid siya ng border. At kung nakikita nyo, ito po yung pinantawid niyang kotse, yung Beetle niya sa mga generation namin, alam na alam yung Volkswagen na yan. So, and he traveled around Europe from 1955 to 1967. Ini-encourage niya po yung mga secret believers who were choosing na magpatuloy sa pananampalataya sa gitna ng kanilang pag-uusig or kahirapan, no? Dahil bawal na bawal sa kanilang magbasa ng Bible, magdasal. So, next slide please. Ito po yung tawag sa kanya nung time na yon, God smuggler. Why smuggler? He gave out Bible secretly and crossing dangerous borders po. And because God was with him, that time, Brother Andrew was able to cross the borders and made the sight of the military guards dun po sa border blind. Kasi ang panalangin niya, Lord, you made blind eyes see. Now make these seeing eyes blind. So, walang nakitang Bible dun sa kotse niya. At in-interrogate siya for 4 hours. At hindi nga makapaniwala si Pat Robertson ng 700 Club na talagang, paano mo nagawa yun? It's not me. It was not me, sabi niya. It was the Lord. At siya rin po ang nag-organize ng international group to bring 1 million Bibles in 1980, in the middle of the night, in a secret, secluded place in China. Siya po yung nagbigay ng mga Bibles doon, 1 million. Pero yung, hindi lamang naman siya, kasama niya, ang balita po namin, there were Filipinos who were in that group na talagang pinadalan. So, I'd like to show you this first video.
para maintindihan po natin kung ano pong ministry itong in-establish ni Brother Andrew in 1955. In 1955, Brother Andrew crossed the border to go behind the Iron Curtain. There, he found Christians in desperate need of Bibles and in need of prayer support and encouragement. He knew then that he had found his life calling to help persecuted believers, to help where the church was under attack, to strengthen what remained. Brother Andrew has been a catalyst for millions of Bibles being distributed each year through an underground network of local churches and Christians. Since the beginning, Open Doors has gone where few Christians dare to go. What started in 1955 with one trip into communist Eastern Europe became a worldwide ministry to serve the persecuted church. In the next 4 years, Brother Andrew traveled more than 100,000 miles, expanding Open Doors' network in Eastern Europe and the Soviet Union, bringing hope and the Word of God to persecuted Christians. In 1967, Brother Andrew's autobiography was published. God's Smuggler became a best-selling book that opened the eyes of the West to the suffering of believers in the East. Today, God's Smuggler has been translated into 27 languages. In 1978, the Middle East ministry began. Brother Andrew predicted that Islam would become an even greater challenge to the church than communism. In 1981, 1 million Bibles were delivered under cover of night to thousands of believers on a secluded beach in China. In the words of Time magazine, Project Pearl was a bold expedition. In 1982, a 7-year prayer campaign for the communist bloc was organized by Open Doors. And 7 years later, the Berlin Wall fell. Christian prisoners were released, and the doors were open in a new way to the gospel. In recent years, Brother Andrew's ministry has taken him and his teams into the most dangerous areas of the Islamic world. Open Doors ministry has broadened over the years to include not only Bible distribution in the most restricted parts of the world, but also training seminars and practical aid for suffering Christians. And in the years to come, Open Doors will continue to go where faith costs the most to strengthen what remains. Yan po ang Open Doors. Sasabihin ko po sa inyo more of this later. Next slide, please. Over 388 million Christians suffer high levels of persecution and discrimination for their faith. And they follow Jesus no matter what the cost. Marami na po tayong secret believers. Ang dami na po. Saan? Sa Middle East. Dito po sa atin, sa Southern Philippines, Tawi-Tawi, Basilan. Marami na pong tumatanggap from the other ethnic group. No? At talagang napapersecute po sila. Mamaya po, ipapakita ko yung top 50 na persecuted countries ng all over the world. And this is what we do sa Open Doors. We're bringing them hope and resources. And kami po ay nakikipag-partner sa bawat persecuted country. Sa Middle East, sa Asia, sa South America, sa Sub-Saharan Africa. Kasi po, next slide please. We have 4,800 Christians were murdered for their faith last year.
Ang dami po. Mamaya po may makikita kayong video coming from Sub-Saharan Africa. And just to, kasi Mother's Day ngayon, makikita nyo doon kung gaano katatag ang mga nanay na sa gitna ng kanilang pag-uusig at pinapatay ang mga kamag-anak nila, ay nandun pa rin sila. Na-displace po sila. There were around 3,600 churches and public Christian properties were attacked last year. Dito po sa atin, hindi po natin nararanasan yan. But, wag po tayong na parang pinapagalitan namin ang mga churches. Hindi po. Gusto po nating malaman kung gaano ginagamit ng Panginoon ang persecution for the furtherance and the expansion of His gospel. And 224 Christians forced to leave their homes, go into hiding in country, or leave their country. Ito po yung next slide, please. Ito po yung World Watch List. Every year po, ang Open Doors would release an annual ranking of 50 countries where Christians face the most extreme persecution. And ito po yung next slide, please. Next slide, please. Yan po. Ang number 1 po is North Korea. Diyan po talaga bawal tayo, mga kapatid. Hindi tayo papapasukin diyan. Isa lamang pong country ang pinapapasok ngayon sa North Korea. Ang Russia. And just a few months ago, and na-meet po namin yung mga field workers from North Korea, pero hindi na sila makapasok ulit. Kasi na-identify na po sila. And at ang balita nila sa amin, ang pinamamalita raw ni Kim Jong-un, yung Diyos ng mga North Koreans, ay na-eliminate niya na raw ang mga underground church ng North Korea. Imagine niyo po, na meron ng mga Kristiyano sa loob ng North Korea. At right now, marami na pong tumawid na mga North Koreans from north to south, crossing the border between North Korea and China. At dun po sa mga border na yon ng North Korea at China, meron po tayong mga evangelists doon. I can send kay Pastor Ed Pilapil yung video ng North Korea evangelist, ang pangalan niya Evangelist Cho. Doon po, sa border na yun, nakakalat po silang mga evangelist. Kasi ang hinuhuli po nila doon, yung mga tumatawid, partner po ng Open Doors sila. Ngayon po, itong mga evangelist na ito, sila po yung nagdi-disciple, nag-share muna ng gospel, no? And then, for a time, i-disciple po ng mga evangelist na yon through Open Doors. At kung makikita nyo dyan, top 50, top 10, Somalia, Yemen, Sudan, Eritrea, Syria, Nigeria, Pakistan, Libya, Iran. Ang China is number 17, pero hindi pa reported yan kasi ang daming unreported cases sa China. And number 1, fastest growing church, underground church ngayon po, is Iran and China. Next slide, please. Yan po yung completing the top 81. Sa number 81 po, nasamang Israel. Tapos, wala po dyan ng Philippines. Pero meron pong mga persecution na nangyayari po sa Southern Philippines. Lalo na po sa unreached people's group. Involved na rin po kami dyan sa pag-disciple ng mga kapatid nating Muslim. Minamahal po natin yung mga yan. Next slide, please. Now, the biblical reality of persecution, ang main scripture po namin, na pinanghahawakan po namin dito is Acts 8:1-8. And there arose on that day a great persecution against the church in Jerusalem, and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria except the apostles.
So what comes to your mind pagdating sa persecution? Hindi po ba suffering? Hindi po ba imprisonment? Tama? Discrimination, martyrdom. And ito po yung mga nangyayari sa persecution talaga. Sa Sub-Saharan Africa po, ang mga persecuted Christians po, minamachete doon. And andito po kami para hindi natin kaawaan itong mga persecuted Christians na ito. Kasi po, next slide please. Nothing can stop God's mission agenda. Nothing can stop. Gaano pa katindi ng persecution, katulad nung nangyari nung mga early Christians natin, ang nag-instigate pa nga po si Apostle Paul, di ba? Pinatay niya si Stephen, tapos nagkaroon po ng scattering ng mga believers, pero ano nangyari po? Lalo pa pong umusbong ang pangalan ni Jesus. Now those who were scattered went about preaching the word. Philip went down to the city of Samaria and proclaimed to them the Christ. Talagang kumalat pa po. Kaya ngayon po, yung mga persecuted countries na nangyayari ngayon dito, ginagamit po ng Panginoon yan eh. Like for example, sa North Korea po, wala naman po makakapasok dyan kundi yung mga North Koreans din. Yung pong yung mag-asawang nahuli po ni Evangelist Cho at dinisciple niya, ayaw bumalik na sa South Korea. Sa South Korea po, meron mga 400,000 North Koreans na po, na dinidisciple na po. Kaya lang itong mag-asawa na nahuli ni Evangelist Cho, I'll send this video talaga sa inyo para makita niyo. Bumalik po ng North Korea yon. Ayaw nila sa South Korea. Kasi gusto raw nila i-evangelize yung mga families nila. Opo. Next slide, please. Now, what does the persecuted church remind us? The persecuted church reminds us that nothing can separate the believers from Christ's love. Wala po. Kung sa atin meron tayong persecution, in a very simple way dito nangyayari sa ating mga buhay. Sa opisina, dito sa community, wala naman po talagang makakaseparate sa pagmamahal ni Kristo sa atin. And number 2, and that the persecuted church is part of the universal church of Jesus Christ. When one part suffers, every part suffers. Kasama po natin sila sa universal church. Kaya I'm encouraging churches right now all over the Philippines to support the persecuted church. And the persecuted church, kung makikita nyo, mga kapatid, sabi ko nga, hindi natin dapat sila kaawaan. Of course, nandun po yung suffering, andun yung paghihirap nila. Pero na-realize ko that they are mentors of our faith. Sila po, ang laki ng pinagdadaanan. Tayo po, mawalan lang ng pera or, of course, kailangan natin ng pera. Kaya lang, parang lugo-lugo na tayo. Ito, buhay nila ang tinataya nila dito. At kahit anong mangyari, kapit sila sa pangalan ni Jesus. Next slide, please. And yung courage po nila challenges the global church to live boldly for Christ, to remain faithful in all circumstances, and to stand united with believers worldwide. Ito pong next video na gusto kong ipakita sa inyo, na hanggang ngayon campaign po namin. Campaign sa Open Doors International. Ito po yung Arise Africa. Wala pong nakakaalam kung anong nangyayari sa Africa. And I want you to see this second video para maintindihan po natin gaano katindi ang persecution na nangyayari ngayon. Not only in Africa, but all over the world. Pero ito po yung parang talagang model ng persecution na talagang
pinapakita po namin. Let's watch this video. ban sami rayuwana da sauki ba. In na zauna sai in yi ta kuka. Da dare in na kwanta sai in zo in ga kaman ina kallon fim ne, abubuwan da ya faru da ni, ina ta kallon su, ina ta kallo. Inda ina kallon yaron can a wuta yana kuka, inda menene haka abubuwan yana ta zuwa mu. They took my Bible, they took everything, specifically the Bible. I am not here, but the person who told me, he said that they opened the Bible and they shit on the Bible. That is what they told me. It pained me too much. Shine aka fara kakkashe mata da yara a wurin. In ka gudu sai a harbe ka, in ka siya sa sassara ka. So a wurin ne matana aka kashe ta da yaro a baya mai wata 9. An harbe ta ne. Bullet ya penetrate ya fita a cikin yaro a baya. Na gansu a wurin. Na yi kuka. Ban samu da sauki ba. Dan juyi, na ga matan broda na kuma da yara 2 dukansu a ƙasa. Mutum 20 ne suka mutu instantly, and about 45 were injured. Okay. Millions of Christians are displaced in the whole Africa. News don't carry it. Politicians, they don't talk about it. Government don't talk about it. Nobody talks about it. We are remaining in the darkness as if we are being rejected. Here is my house. 3 of them stayed here with me and my wife. Then the rest of the children join up my neighbor to stay away this night. When day breaks, they come back and meet with me, stay with me as parents. As you can take a look at this tent here, from here to here is 1.5 meters. It's smaller than a double mattress. In this camp here, many people are affected, many are injured, many are killed. The loved ones are killed. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah, God bless you all. Amen. As we can see, this is church. I'm a pastor, and this is what the people I pastor them. Ka say rume num no zira se. Alo num zo zira shafta kas de chiso kadesha hinage snega ne. Kane chi num zira nega. Futa ukane be shas nega. Chad ne chi kan ba fanja zamana ba fanja zamana he yonga. I lack words. So far, our eyes is on Him. So far, our hope is on Him. We put our confidence on Him.
So, how are we serving the persecuted church? Next slide, please. Yeah. Ano na lang natin lahat. Yeah, we serve the persecuted church through literature distribution, yung Open Doors po. We distribute Bibles, Bible translation, partnership, kasi kailangan po namin i-translate sa mga different languages yung mga Bibles. And then, Sunday school material, devotional. We also give trainings. Ang pinaka-importante po ngayon sa Open Doors at yung mga local partners po namin ay yung discipleship. Yan po ang talagang kino-concentrate po ng mga leadership ng Open Doors ngayon. Kasi kailangan pong i-encourage yung mga na-persecute na mga kapatid nating inuusig. We also give socio-economic development, livelihood, entrepreneurship, just to encourage them, to allow them to get back to their lives. And then others, as holistically needed, nakikipag-partner po ang Open Doors sa mga communities, lalo na yung mga walang ilaw or walang well, yung walang tubig, or gumagawa ng safe houses. Minsan, we give yung talagang support sa social, parang DSWD natin, na ganun po. And where are we serving the persecuted church? Next slide, please. We are serving the persecuted church sa Asia, sa Middle East, sa Sub-Saharan Africa, and also Latin America. Diyan po sa Latin America, ang dami rin pong persecution dyan. Both Christians and Catholics. Kasi yung mga kartel, ang una pong ina-attack ng mga kartel, mga drug cartels, yung mga Christians and Catholics. And dito po sa Sub-Saharan Africa, up until now po, we are appealing sa United Nations po to stop the violence. Kaya we have this campaign po sa Sub-Saharan Africa, Stop the Violence. And of course, we have yung partners namin din, local partners namin din sa Asia, like Laos, Myanmar, andyan po, may mga Open Doors po dyan. At just recently, we learned na yung isang field director ng Laos is coming from the Philippines. Taga-ano po siya? Taga-Southern Philippines po siya. At dun po, hindi naman po siya nagpapakilalang pastor or nagpapakilala po siyang businessman. And yan po. So, mga kapatid from GCF Naga, I'd like to encourage you to join us, next slide please, with our journey with the persecuted church. So, paanong gagawin natin po? I'd like to ask the ushers to distribute po yung index card na you may get involved sa persecuted church or Open Doors po by prayer support. Dito po ngayon, magpapadistribute po ako ng index card sa mga ushers. Opo. You may subscribe po dun po sa magazine namin and monthly prayer calendar. We would like to get your complete name, birthday, email address, and residence address. Or, and cell phone number. Yun po. No? So, later po siguro, kung hindi po kayo makapag-sign up ngayon, mamaya po sa second floor, you may fill up tong mga nasa index card. Pakibalik lamang po dun po sa mga ushers kung mag-sign up. Pagka nag-sign up po kayo dito, you will be able to receive through email ito pong mga Open Doors magazines. Pwede ko po kayong bigyan yan for free later, no?
and monthly prayer calendars so that you will include those prayer calendars sa prayer meetings nyo, sa discipleship group nyo, or sa family devotions nyo, maisama nyo po. And yan po, nagdi-distribute na po sila ng ano. Pakilagay lamang po yung complete name, birthday, email address, and residence address, and cell phone number. Complete name, email address, cell phone number, and residence address. For free po yan. Wala pong bayad yan. Makakatanggap na po kayo every bi-monthly. And another thing for how you can get involved for Open Doors is that next slide, please. Financial support. We're having this fundraising po for the persecuted church. But only if the Holy Spirit prompts you. Hindi po, wala pong sapilitan yan. Ito pong mga nire-raise namin, kaya we're roaming around the churches right now all over the Philippines. Mapupunta po yan dun sa mga center ng Open Doors all over the world. Another financial support na pwede nyo kaming tulungan is through yung katulad nitong booth na nilagay ko dito sa second floor. You can buy some of their items kung may interest po kayo dun sa mga items like yung mga ref magnet na or coffee na galing sa mga persecuted countries. Yung ganun po. And lastly po, siguro, next slide please. Yeah, you can give every month as a church, a ministry fellowship, as a family, as a couple, or as a barkada, whatever. And lastly po, next slide, please. Wala na yata. Yan po. Maraming salamat po. I hope you can give it back to me yung mga sign-ups nyo para we can enroll you and then makakatanggap na po kayo for free ng mga updates po about the persecuted church. Maraming salamat po, Lord. Maraming salamat po sa pagkakataon at we can present the persecuted church to GCF Naga. Maraming salamat po sa pag-welcome nila sa Open Doors, Panginoon. And indeed, Lord, yung pag-welcome nila sa Open Doors, they are welcoming, and I pray, Lord, that they will journey with us together with the persecuted church, Lord. Lalo na through prayer support, Panginoon. Father, we would like to ask that you would always use GCF Naga for the furtherance of your kingdom dito sa community nila, Panginoon, at maraming salamat po sa lahat ng mga ginagawa nyo for this church, Panginoon. To you be the glory, God. In Jesus' matchless name we pray. Amen. Maraming salamat po. I'm Pastor Nap Aguinaldo po, Senior Development Specialist po ng Open Doors. Thank you. Yeah, pray po tayo, Pastor Nap. Let's pray. Tayo po tayong lahat. Lord, salamat sa ministry ng Open Doors na patuloy sumusuporta doon sa mga persecuted church, yung mga nahihirapan, nauusig dahil sa kanilang pananampalataya na pananampalataya din po namin. Lord, pagpalain niyo po si Pastor Nap sa kanyang pagbiyahe, pabalik sa Marikina, pagbalik niya sa pamilya niya, sa local church niya. Bless him, protect him, and we pray success sa kanyang ministry po in Jesus' name. Amen. God bless you po. Nakaupo na po kayo. Nag-meeting po ang elders about certain ministries outside GCF that we will be supporting. We're asking the Lord. We're praying if Open Doors will be one. Kaya dun sa missions giving you, part of it will most likely go. But if the Lord tells you to give directly, you may as well, kung yun ang nasa puso mo.
No, marami pong nasa Frontier Mission, nag-church planting. Ito po is preserving what we already have na wag mawala. At dahil po grabe yung paghihirap ng mga dinadaanan ng iba, tayo po na mas nakakaluwag. Meron tayong freedom of religion dito sa Philippines ay medyo mas maluwag sa atin at yung maliit na bagay na maitutulong natin ay para sa kanila ay malaking bagay. Let us pray as a congregation. Lord, we thank you. We pray for your blessing upon all of us. And Lord, we have come to you, thanking you for your Son, Jesus Christ, who suffered and died and rose again. And such is the gospel we believe. We thank you for calling us from darkness to light, for bringing us to faith and repentance. We thank you for giving us the opportunity to serve you. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami trabaho to earn an honest living. Ganun din po, Panginoon, na kami maging bahagi ng iyong church family. Panalangin po namin ngayong araw, bukas niyo po ang aming isip at puso sa iyong salita. At itong mensaheng natanggap namin patungkol sa persecuted church. Nawa, Panginoon, magkaroon kami ng pananaw at perspective na the church is universal. At yung aming mga kapatid doon sa Sub-Saharan Africa, sa North Korea, sa napakaraming parts ng mundo na matindi pa ang pag-uusig laban sa mga nananampalataya, ay pagpalain mo, Panginoon. Bless our work, Lord, para kami makapagbigay din, Panginoon. At kung ano man nasa amin ay kami makapagbigay dahil yan ang plano mo na kung kami magbigay, pagpapalain din nyo rin po kami. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Ayun, purihin po ang Panginoon at paalala po ulit para sa ating lahat ang ating mga gadgets or cellphone, paki-double check at triple check. Ngayon naman ay tumungo po tayo sa tithes and offering. Kasama na rin po ang ating mission. Kung mapapansin po ninyo ngayon, meron pong dalawang envelope. Yung isang envelope ay kulay puti at yung isa ay kulay brown. Yung kulay puti po ay para sa tithes and offering at yung brown naman po ay para sa mission offering. Ang pagbibigay po pala natin ay hindi lamang po para sa kapakanan ng sarili nating simbahan. Bagkus kasama na rin yun, pero sa pagbibigay natin ay tayo ay nagiging parte at tayo ay dapat kabahagi sa mission ng Diyos sa buong mundo. Sa ating ding mga hinahandog, tayo ay nakakatulong na mas maipahayag pa ang ebanghelyo sa ibang tao o sa ating mga kapatid kay Kristo na nananalig din sa Kanya na hindi natin kilala, hindi natin alam ang mukha, pero sila ay ating kapatid kay Kristo. Mga brothers and sisters in Christ, maaaring sila ay nasa ibang lugar, sila ay nape-persecute at napapahirapan, pero sa pamamagitan ng ating pagbibigay, tayo ay nakakatulong sa kanila at mas lalo pa nilang naiintindihan at nakikilala si Kristo. Ayan lamang po at tumayo po tayong lahat para sa pag-awit ng doksolohiya. Ang Diyos ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang at ng buong kalangitan. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng bagay na binibigay ninyo. Salamat dahil kami ay nandito ngayon upang kayo ay sambahin at itaas. Salamat din, Panginoon, sa mga pagpapala na ibinibigay ninyo sa amin, sa mga provision, financially, mentally, at spiritual.
Salamat, Panginoon, dahil kayo ang aming Diyos. Alam namin na kayo ay tapat at totoo. Alam niyo po ang aming mga pangangailangan at patuloy ninyong tinutugunan ito. At kahit kailan ay hindi po kayo nagkulang. Kayo po ang aming itinataas, O Diyos. Kayo ang sentro ng aming buhay. At kami po ay sumusunod sa inyo sa pamamagitan ng aming pananampalataya. Pinapanalangin ko po ang bawat isa dito, Lord. Pagpalain niyo po sila sa mga taong nagtatrabaho. Bigyan niyo po sila ng lakas at maayos na kalusugan sa araw-araw. Para naman po sa mga taong nagnenegosyo, pagpalain niyo ang kanilang business, Lord, na panuloy itong lumago at patuloy silang maging tapat sa kanilang mga customer o mga kliyente na kasama sa kanilang negosyo. At para naman, Panginoon, sa mga estudyante na nag-aaral, patuloy niyo silang bigyan ng katalinuhan upang sila ay maging handa sa mga gagawin nilang trabaho sa hinaharap. At para naman, Panginoon, sa mga naghahanap pa lang ng trabaho, naghahanap na paraan na kumita, tulungan niyo sila, Lord, na sila ay makahanap ng paraan na sila ay kumita ng pera upang sila ay makapagbigay sa inyong karihan. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa aming mga desisyon. Kayo ang maging sentro ng lahat ng bagay. Kayo ang maging Diyos sa mga desisyon na aming ginagawa at patuloy naming sundin ang inyong salita sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayan lamang po ang aming panalangin. Muli, nagpapasalamat kami sa araw na ibinigay ninyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po kayong umupo. Bago po pala ako magpatuloy sa pagbabasa ng salita ng Diyos, gusto ko lang ipaalala po ating lahat sa ibaba, mayroon pong booth, open door. Kung meron kayong katanungan o gusto nyo pang linawin, bukas po yung booth sa second floor. Sige, magpatuloy na po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang ating pong babasahing salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng Roma, Kabanata 1, talata 21 hanggang 23. Ulitin ko po, Roma, Kabanata 1, talata 21 hanggang 23. Kung kayo po ay may dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat na nabanggit at basahin po natin ito ng sabay-sabay. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa kanyang salita. Sapagkat kahit nakilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati o pinasalamatan man lang bilang Diyos. Sa halip, naging walang kabuluhan ang kanilang mga pag-iisip at naging madilim ang hangal nilang mga puso. Sa kanilang pagmamarunong ay lumabas silang mga mangmang. Ipinagpalit nila ang kalwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamban nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan at ng mga ibon ng mga hayop na lumalakad at gumagapang. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Maaari na po kayong umupo. Tutuloy po natin ang ating series sa Roma. At ngayon po nandito tayo sa ikalimang sermon po natin sa Aklat ng Roma o sa liham ni Pablo sa mga taga-Roma. Ang ating pong title ay Pinakamasamang Kapalit. Base sa Roma chapter 1, 21 to 23. So, paalala lang po sa background. Kaya napakahalaga po ng background para magkaroon tayo ng pagkakaintindi ng kabuuan bakit sinulat ni Pablo ang liham niya sa mga taga-Roma. At isa po, simula pa lamang po, nagpakilala siya bilang alipin ng Diyos at apostol. No? Apostol, tinawag ni Kristo, alang-alang sa Ebanghelyo.
At lininaw niya rin anong ibig sabihin ng Ebanghelyo. Ito'y patungkol kay Jesus, yung anak ng Diyos. At hindi lang basta pangalan na Jesus, kasi marami pong may pangalan na Jesus. Ano? May Pilipino rin ang pangalan Jesus. Tama? O baka may kilala kayo, may kilala din ako. Jesus. Nako. Parang gusto mong, ay, Jesus, ano ka ba? Parang ang hirap pagalitan no? Ito'y tungkol kay Jesus, anak ni David. Bakit mahalaga yon? Kasi may propesiya na ang pangako ng Panginoon kay David, ang kanyang saling lahi. Kasama sa saling lahi niya ang mamumuno ng pangwalang hanggan. Kasi kasama po yung mga propesiya. Hindi basta Jesus. Lininaw ni Pablo na itong Jesus na to. At ganun ka-specific pag sinasabing, anong gospel ninyo? Who is Christ to you? At ito po rin po ay tinukoy niya na siya po yung namatay at nabuhay muli. Napakahalaga po noon na He is the Christ, death and resurrection. So lininaw niya po yun. Tapos sumulat siya na gusto niya, ang panalangin niya ay pumunta sa Roma. At sinabi niya, mga minamahal ng Diyos, tinawag maging banal. At tandaan po natin yun minamahal ng Diyos, tinawag maging banal. Ito hindi lamang para sa taga-Roma, para sa lahat. Lahat ng umaangkin ng pag-ibig ng Diyos na sinasabi mong God loves me, tandaan niyo po, lahat po tayo ay tinawag din mamuhay ng banal, ibig sabihin sumunod sa kanyang salita. At ang balak ni Pablo ay magkaroon ng partnership dito sa mga taga-Roma, dun sa church doon. Sapagkat hindi siya po yung nagtanim, hindi siya yung nagsimula ng church na yon. Marahil, sabi po ng mga dalubhasa, marahil ito ay yung mga galing doon sa Pentecoste, nung dumating yung banal na Espiritu at yung iba doon ay nakaintindi ng lingwahe nila, yung nag-speak in tongues yung mga apostles, at naintindihan nila yung Ebanghelyo. Tinanong, kasama siguro sila doon sa nagtanong kay Pedro, anong gagawin namin? At sabi po ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo. At sila po'y marahil, sila po'y nakabalik kasi po walang record ng apostol na nagsimula doon. Parang sa Antioch, wala ring record. So buo na yan, yung may samahan na dyan. At yung samahan na yan ay nabubuo una ng mga Hudyo na mananampalataya. Nagkaroon na rin ng Hintil. Pero sa history noon, pinaalis ni Claudius yung mga Hudyo sa Roma kasi marahil politika ang rason niya. Nung umalis yung mga Hudyo, mukhang nagka-problema. At mga Hudyo kasi magaling magnegosyo. Apektado yung ekonomiya marahil. Ang pananaw ng ibang manunulat, mga historians. Kaya nung si Nero, nung wala na si Claudius na emperador, si Nero na, pinabalik niya yung mga Hudyo. Kasama po doon yung mga Hudyong mananampalataya. Ngunit pagdating nila, yung mga hintil sa church, sila na yung namumuno sa church. Kaya nagkakaroon ng kiskisan ng konti, pero hindi katulad doon sa Korinto na totoong away yung nangyayari sa church na yun. Ito hindi naman, pero may konting kiskisan pa rin kasi yung ibang mga Hudyo, mahalaga pa sa kanila yung mga tradisyon nila at yung mga hintil, ito naman po nasa pananampalatay na ligtas. Kaya po sa panunulat po ni Pablo, lilinawin niya ano ang Ebanghelyo. Mahaba po yan, no? Chapters 1 to 8 yan. Tapos 9 to 11, i-discuss niya yung Jew and Gentile, yung Hudyo at hindi Hudyo. Ano yung biblical significance niyan nung dalawa at paano mambuhay mula sa chapter 12. Kaya ito pong ating journey ng pag-aaral, yung paglilinaw ni Pablo kung ano ang Ebanghelyo. Siyempre naman, magpa-partner tayo, dapat pareho tayo ng paniniwala. No? At may balak pa, makikita natin sa Roma chapter 15, may balak din siya maging partner sila sapagkat gusto ni Pablo pumunta sa Espanya. Sa Espanya po, hindi yung Espanya sa malapit sa Quezon City. Ito po yung Espanya sa Spain, no? Sa Europa, na may part na gusto niyang pumunta at medyo malayo na. Pero kaya kailangan niya may stopover siya at may kapartner po siya doon. Tapos i-highlight ko lang po, sabi ni Pablo, ang nararamdaman niya may obligasyon pumunta dyan para ipangaral ang Ebanghelyo sa taga-Roma.
Una, may obligasyon siya. Sunod, yun ang pagnanais niya. Sa English, I am obligated to preach the gospel, or I am in debt. Ang pakiramdam niya, may utang siya kung hindi niya gawin ito. No? So, may obligasyon. Pero hindi lang obligasyon, sinabi niya, I am eager. Ibig sabihin, gusto niya rin talaga gawin yon. Ganun din tayo minsan, no? Una, mabigat, may obligasyon ako mag-share ng gospel. Maya-maya, nagbabago na yung puso natin. Hindi lang sa dapat ko i-share yung gospel, gusto ko na i-share yung gospel. No? Sabi ni Pablo, I am eager. Tapos sinam niya, dahil for I am not ashamed. Hindi ko kinakahiya ang ebanghelyo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan para iligtas ang mga tao. Tandaan po natin, no? Sa English, sinabi diyan, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God to salvation. Now, linawin po natin, pagdating sa salvation, sa kaligtasan, the gospel is the power of God. No? Minsan kasi sabi niyo, the gospel has the power of God. Totoo yun, pero mas malinaw sa scripture. Pagdating sa kaligtasan, yung gospel, wala nang iba. Malinaw po ba? Kaya titingin mo, hindi ka pa mature, hindi ka pa powerful kay Lord. Nako, tanggalin mo yung pag-iisip na yan kasi kahit na spiritually mature ka, wala pa rin sa yung kapangyarihan ng kaligtasan. Nasa Ebanghelyo. Kaya kahit anong level ka kay Lord, pag malinaw natin maipaliwanag ito, ang kapangyarihan ng kaligtasan ay nasa Ebanghelyo. No? So, dahil sinabi yon ni Pablo, tapos sinabi niya, dahil din, hindi siya nahihiya sa kapangyarihan ng Diyos para iligtas yung iba, pero lininaw niya rin na ang matuwid ay namumuhay na may pananampalataya. At yan, di-develop niya po yan, yung verse 16 and 17 ng chapter 1. I-develop niya po yan. Napakahabang dadaanan natin na yun ang papaliwanag niya, bibigyan niya ng mga detal. Iyon, nagsimula na siya dahil ang puot ng Diyos ay laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan. No? At sinimulan niya, saan? Yung mga nagsasabi o yung mga tinatanggal sa isip nila o hindi natawag suppressing the truth. Na ang sabi ni Pablo, no, na sa linikha ng Diyos, linagay ng Diyos sa tao na may Diyos. Ngunit dahil sa kanilang maling pag-iisip, dahil ayaw nila, gusto nila magrebelde, yung kanilang pag-iisip ay naging kahangalan at napunta sila sa pagsasamba ng mga bagay na mas mababa sa Diyos. Yung tinatawag na idolatry. Doon tayo sa verse 21, first part. Ang unang part nito ay pagtanggi sa Diyos, sapagkat, basahin ko po, sapagkat kahit nakilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati o pinasalamatan man lang bilang Diyos. Tandaan natin, ito yung ugat ng pagkakamali nila. Kahit nakilala nila ang Diyos. Yung verse bago nito, yung verse 20, sinabi doon, walang excuse, walang dahilan, walang maidadahilan. There is no excuse. Sapagkat kahit nakilala nila ang Diyos, hindi yung pagkakilalang ligtas, yung pagkakilala lang na alam dahil sa linikha ng Diyos na tunay na may Diyos. Hindi siya niluwalhati, hindi siya pinasalamatan. At may kita natin, dahil dyan lang, sa hindi niluwalhati ang Diyos at hindi nagpasalamat, pababa na yan. Pababa na yan. Kaya ano dapat natin ginagawa sa lahat ng bagay, araw-araw? Sa lahat ng bagay, pasalamatan ang Panginoon. Diba? Si Pablo din nagsulat. Sa lahat ng bagay, sa Thessalonica, ano ibig sabihin nun? Kahit ang pagsusubok, papasalamatan natin ang Panginoon. Alam mo, laking bagay ang thanking God every day. Kasi imbis na malungkot ka, nagkakaroon ka ng kagalakan. O nalalabanan mo yung yung pagkabalisa mo, nalalabanan mo dahil napapaalala sa iyo na mabuti ang Diyos sa biyaya niya kay Kristo. Pero ito po yung history. Kung titino, parang may parallel yung sinasabi ni Pablo dito sa Genesis.
Parang may parallel yun sa history of mankind. At makikita mo rin sarili mo dito na simula dyan, hindi niluwalhati, hindi nagpasalamat sa Diyos. So ano nangyari? Tuloy natin yung verse 1, chapter 1, verse 21. Sa halip, naging walang kabuluhan ang kanilang mga pag-iisip at naging madilim ang hangal nilang mga puso. So, ano mangyari? Huwag ka magpasalamat sa Diyos. Hindi sila nagpasalamat sa Diyos. Hindi nila niluwalhati ang Diyos. Ano nangyari? Nawalan ng kabuluhan ng kanilang pag-iisip. Yan. Ang sunod, kadiliman ng puso. Isip, puso. No? Isip, tagilid na, puso. At napapansin mo yung hindi nagpapasalamat sa Diyos at mahilig sa kasalanan, ganyan naman talaga yung nangyayari. Hindi nagiging malinaw yung pag-iisip at yung puso ay nagiging madilim. So, ingatan po natin to, no? Na sa araw-araw, hindi tayo tutulad sa noon, pero ito yung nangyari noon. Ito yung decay, yung paano pababa sa kasalanan. Kaya papaliwanag ni Pablo na mga hentil ganito, pati yung ibang Hudyo. At sasabihin niya, walang matuwid ni isa. Doon siya papunta, walang matuwid ni isa. Kaya sasabihin niya kaya kailangan natin si Kristo, kailangan tayong manampalataya. So ano pa nangyari? Pupunta na tayo sa verse 22, Roma chapter 1. Sa kanilang pagmamarunong, ito na po. Yan talaga, pagliko ng isip mo, hindi ka nakatutok sa Diyos, nagmamarunong ka na. Ito yung mahirap eh. Akala mo magaling ka, pero sa harapan ng Diyos, mangmang ka. No? Yan na po yung mahirap na, pero kahit sa totoong buhay, may kilala kang ganito eh. Kala mo, alam niya, pero yung pala, hindi niya naman talaga inaral. Kunyari lang, kasi may napanood siyang YouTube. Nagmamarunong. Sa kanilang pagmamarunong ay lumalabas silang mga mangmang. Verse 23, ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan at ng mga ibon ng mga hayop na lumalakad at gumagapang. Kaya nawala na talaga, imbis na sa Diyos tumingin at magpasalamat, luwalhatiin ng Diyos, no? Naging hangal ang pag-iisip, naging madilim ang mga puso, nagmamarunong kahit naman mangmang, tas ano ang nangyari? Yung tinatawag na idolatry. No? Sinamba nila ang Diyos-Diyosan, imbis na yung Diyos mismo. Sinamba nila yung mga linikha ng Diyos. Pababa nga pababa. Pati yung gumagapang sinasamba na. Alam mga kapatid, ang ating dapat tandaan, marami sa atin ay maliwanag na hindi dapat tayo sumamba sa mga estatwa at Diyos-Diyosan. Pero pag naglagay tayo ng mas mahalaga sa nilikha ng Panginoon kaysa sa Panginoon, pag naging mas mahalaga sa atin ang mga bagay na mas mababa sa Panginoon, ay doon po talaga papunta yon. Doon papunta ang simula ng pagsasamba. Bagamat hindi natin tawag yon, kundi pagbibigay ng karangalan ng mas mababa sa Diyos. Kaya wag po natin sambahin ng ating mga karera, ang ating mga karir, ang ating mga ambisyon, ang mga negosyo hindi natin pwede sambahin. Wala tayong pwedeng, ano ibig sabihin ng sambahin? Yung pagbibigay ng kahalagahan kaysa sa pagbigay mo ng kahalagahan sa Diyos. God is first all the time. But yan ang simula po. Simula yan ng kulang na yung pasasalamat mo sa Diyos. No, nagsimula na yung kulang na yung pagluluwalhati mo sa Diyos dahil busy po sa ginagawa. Okay, so punta po tayo sa ating application, pagsasabuhay. Paalala lang po, number 1, luwalhatiin natin ang Diyos at pasalamatan siya sa kanyang mga nilikha. Amen. Pag pumunta ka sa beach, tapos na ba ang beach? Pwede pa. Mainit pa pwede pa. So, pag pumunta ka doon, anong dapat mong gawin? Salamat, Panginoon. Amen? Nakakita ko ng dagat na linikha mo. No? Amen. Pag nakapunta ka sa farm mo o farm ng iba, ay nakahinga ka uli ng maluwag dahil sa masarap na hangin, preskong hangin,
Salamat, Lord. Sa lahat ng bagay, pasalamatan natin si Lord. Pati sa pag-aaral, kung estudyante ka, kahit nahirap na tayo, hanggang ngayon, estudyante pa rin ako eh. Parang career student yata ako eh. No? Pero kahit nahihirapan, anong dapat sabihin sa puso? Imbis na magreklamo, salamat Lord na nakakapag-aral ako. Amen? Nagtatrabaho ka, dami mong reklamo sa trabaho. Eh, magiging puro reklamo kung hindi ka marunong magpasalamat. Amen? Kahit nahihirapan ka sa trabaho at minsan yung boss mo parang hindi natin nakakaintindi. Minsan ganun nararamdaman mo, anong gagawin mo? Pasalamat ka kay Lord na may trabaho ka. Amen? Mahina ang negosyo. Pag-pray natin, sana lumakas uli yung negosyo. Pero buti na lang, may negosyo. Yung iba, wala. So anong gagawin mo? Pasalamat kay Lord. Pero pag simulang mas mahalaga na yung mga bagay na yan kaysa sa Kanya, simula na yan ang pagbagsak mo. Purihan ang Panginoon sa asawa natin. Amen? No, pero hindi sila mas mahalaga kaysa kay Lord. Amen? Amen. Pati mga anak mo, mahalaga sila. Hindi sila pwedeng mas mahalaga sa Panginoon. Tama ba? Oh. Amen. Tandaan po natin yan, luwalatiin ang Panginoon sa lahat ng kanilang niyang linikha. Pangalawa, ipamalita natin ang katotohanan ng mga nilikha ng Diyos at bigyan ng babala tungkol sa puot ng Diyos. Tandaan natin, itong kontekstong to ay patungkol din sa puot ng Diyos. No, ang ano ni Pablo ng puot ng Diyos ay husga, judgment. No? Ang puot ng Diyos ay laban sa lahat ng kasamaan at kabalukturan. Balukturan. Ganun na yun. Alam mo, napakahirap pa pag nagtatagalog ko yun sa mamaya mag-i-English ako. Tapos nag-aaral ka ng English tapos magtatagalog ka. Medyo nababaluktot ang ating pananalita. Pero ganun po, lahat ng kalikuan, yun na lang po. Yung lahat ng kalikuan ay laban na ang Diyos dyan. Kaya dapat sa awa ng Panginoon, doon natin makuha yung kapatawaran kay Kristo. Pero hindi lang yung tawad ni Kristo, kailan sundin natin ang kanyang mga utos, sa kanyang salita, mabuhay ng matuwid. Pangatlo, lagi natin ilagay ang Diyos mas higit na mataas kaysa sa ating mga layunin, mga pagnanais, pagnanasa, mga ambisyon, siya pa rin. Parating nandun yung, thy will be done, Lord. Amen? Huwag kang maging sakim. Ito kasi gusto ko Lord eh. Hala, nagmamarunong na sa Diyos. Ang prosperity gospel, ganyan eh. Kung makadikta sa Panginoon, kala mo silang Panginoon eh. Hindi, nandun pa rin yung mababa ang puso, Lord. Ito panalangin ko, Lord. Pagpalain niyo po, Lord. Kung ayaw mo, Lord, amen, Lord. Magtitiwala ako sa kalooban mo. Kaya hindi ka na kailangan magmanipula ng ibang tao. Hindi na kailangan manindak, hindi ka na kailangan magpaship-ship. Pero maging matulungin ka sa lahat. Amen? Pwede naman kasi yun eh. Tapos magtiwala ka na lang, Lord, kung bibigay mo sa akin, salamat. Kung hindi, salamat, salamat, salamat. Maluwalhati ka nawa. Praise God. No? Kasi pag naging sakim ka, naku, gusto ko tanong sa'yo kapatid, sinasamba mo na ba yan? Huh? Nung bata ako, may narinig ako lumang-lumang kanta. Pero dapat hindi kinakanta. Pero kilig na kilig naman ang mga babae sa kantang yon. Sinasamba kita. Parang narinig ko. Nung bata ako, pinapagiging ko yun. Nung naging Kristiyano ko, parang hindi na tama yung kantang yun. hindi na po uso ngayon. Sinasabi ko lang na may kanta noon na kung makasamba sa liniligawan minsan, ay pag Kristiyanong lalaki, babae, ingat sa puso. Diyos ang masusunod, hindi tayo. Let thy will be done. Okay? Praise God. Ito naman po yung ating
kinasanayan, ito po yung tula na ating pong nilikha para sa atin. Walang may dadahilan. May tumutulong na po ako magsali nito, si Pastor Nick Susmeña, na Tubong Laguna. Kaya nung nakita niya yung ginagawa ko, natawa siya sa akin. Kasi nga kulang na kulang ang aking Tagalog po. Pero ito po ay napakaganda niyang sinaling, inihayag ng Diyos ang kanyang sarili. Kalwalatian niya buong likha ang saksi. Walang may dadahilan ang lahat at sino man. Diyos ay di papurihan at di pasalamatan. Hindi binigay, luwalhating dapat ialay. Luwalhating dapat ialay. Tamang pagsamba sa Diyos din, di rin pakay. Kaya sa isip na mahalay, sila nga'y ibinigay. Sa pot ng Diyos, hindi sila hihiwalay. Puno ng kadiliman, isip walang kabuluhan, pawang kasamaan at walang katuwiran. Pagsamba sa Diyos-Diyosan ang kinahinatnan. Pagsamba sa nilalang at kanilang mga larawan. Kawawang mga tao, nag-akalang mas matalino. Nagrebelde ng todo na wala na sa wisyo. Ipinagpalit ang lumikha sa mga mababang ginawa, parusang mahihita galit ng Diyos na may akda. Panahon na kapatid, lumakad tayo sa matuwid. Luwalhatiin at sambahin ang Diyos ang purihin. Salamat, laging sambitin, salita niya'y ihayag din. Kalooban niya'y sundin, mahalin kanyang gawain. Tayong lahat po ay tumayo. God is good. Salamat Lord sa araw na to. Pagpalain niyo po ang aming fellowship ng mga nanay. Pagpalain niyo rin po ang ministry ng Open Doors. At yung mamayang hapon po ng aming pag-aaral, how to read and interpret the scriptures. Bigyan niyo rin po kami ng guidance at karunungan. Salamat Lord. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of His Spirit be with you all. God's people say,